Sa larong ito, o papatagalin pa ba ng lason patungong game number 3? Welcome to game 2 of this best of 3 series para sa highlight match of this Saturday night special. Muli ako nga pala si Umi, kasama dito si Burrito at kami ang magiging casters nyo for this match. Fnatic Onyx kontra Omega, nakaisa na ang Etnok. Isang hakbang na lang para sa Fnatic Onyx Philippines, pero parang pipigilan yan ng Khalid ni Chak Mamba. Bago na naman, Iba no? na naman. Nakita na natin yung Khalidrome kahapon. Pero this time around, ang pipiloto naman ng Khalidrome na yon ay si Chakno. Oo, kakaiba ito kasi again, akala nga namin, actually nag-uusap tayo habang nagda-draft. Akala natin Chakno Cho. Oo, yun nga, excite na ako eh. 'Di ba? Kaabang-abang talaga 'yun. Pero ito yung maganda kapag may hero ka na may damage din. No, at saka mabilis ding umikot. Pero ito na nga, speak of pag-ikot, tamang ikot na si Chak Mamba. Nagamit yung kanyang flicker. Walang Cyclone Eye doon sa tagpo na iyon. Pero may pag-aray, nakuha pa. Nakuha pa yung Green Camps. Tsaka agaran siyang makaka-level 4 dito right after na makuha niya itong monster camp na to. Si Andorio ay kailangan mag-ingat at mukhang nahintay naman niya. Okay, inabutan nata siya dito pero doon yung tatlong ikot mula dito kay Chak Mamba. Habang si Atoy R ay pumasok na rin. Nakadalawa ka agad. Ayan na, the one-man army. Atoy Army, pumasok na. And napakasakit talaga ng Jeet Kune Do. Kapag sumabog pa kasabay ng Concussive Blast in the earlier levels of the game, ganun talaga kasakit yun, yung magugulat kayo half HP agad. Ngayon ko lang na-realize na one-man army. Meron palang ganun. Oo, Atoy R. Kasi di ba men, ang kapalitan niya dati si General Delar. Oo, Dilarmy. Delarmy. Tapos ngayon siya na yun. One-man army, Atoy Army. Iba talaga si Atoy Arno. Alam mo, hindi naman babalik na rin yung pangalan at tawag sa ganyan. Ayan na nga yung sipa na kakawin mula dito kay Atoy Arno. Habang yung burst mula dito sa Smart Omega ay talagang napagtagumpayan nila na tunawin itong si Brusco. Men, parang napikon na siya. Kanina daw, utility yung binigay sa kanya. And this time around, siya na ang nagpupull ng trigger. Paulit-ulit siya naghahanap ng play. At mukhang si Kirk naman ata kanilang isusunod. Okay, wala rin naman sipa dito. Itong si Ryota. Ngayon, Kirk versus Ryota, hampasin lang. Pero ang sakit din ng damage habang nag-transform na rin kagad into Primal Rat. At ayun nagamit lang! din yung Eternal Guard! Flicker out mula dito kay Kirk habang dito na si Chak Mamba. Nagamit na rin ko yung Radiant Sandstorm. Nag-aabang si Atoy R. Available na ganyan sipa. Nasipa na nga kagad dito si King Kong. Ngayon naman ay mapapatalon with the Spirit of Alpha. Pero atras na muna ng Fnatic Onyx PH. Mukhang mainit ang show ng Omega ngayon at yung Turtle ay mapupunta din sa kamay ng barangay. At yung early game nila ay ramdam na ramdam talaga natin the Khalid and the Cho. Dalawa sa mga malalakas na early game heroes ngayon sa loob ng ating meta. Yeah, actually nakakita na nga tayo ng mga ban Khalid And yan yung rason kung bakit talaga inaalis yung Khalid ng kahit sinong team na nakikita natin ngayon sa MPL Philippines. Speaking of nakikita, going for something na na-item itong si Jom. And kailangan nilang makauna or kailangan ni Jom makauna dito kasi alam naman natin na Makati talaga itong Harit. Oo, alam naman natin kapag mid-game na ang Harit talaga ay nagsashine. Pero si Kendra delikado, papasukin ni Chakno. Pero agarang pagpasok din at counter set mula kay Brusco. Ganda ng bawi ni Brusco doon, hindi nakatakas itong si Chakno. Ngayon naman, may bawi din naman na gagawin na rotation dito ang Smart Omega. Okay, binabantayan din ni Okir. Itong si Andorio para nga naman mapayapang makakuha ng kanyang purple buff. Oo. Isang minuto pa naman para dun sa next na objective. Kailangan din kasi na Nolan yan. No? Alam naman natin na hindi ito kasing kailangan ng link. Kumbaga, okay lang magbigay ng purple paminsan-minsan. Pero nice to have. Mas marami kang dash kapag may purple buff ka as a Nolan. At ngayon si Ryota, ito na yung makikita natin kung bakit nga ba pinipick ang Cho against the Edith. Oo, ang hirap din talaga ng tapatan na yan. Ayun na nga, speaking of tapatan, natapatan din. Itong si Chakno, ikalawang death para dito kay Chak Mamba. Ngayon naman, wow! rin kagad yung Crimson Beacon. Papasok pa nga doon kay Okir. At buti na lang ay nakatakas din ang ilan sa mga members dito ng Smart Omega. Ilang segundo para doon sa next na objective. At yung mga energy seeds ay pawala na rin naman. Grabe no, pinang-iiwas niya yung Crimson Beacon para makalabas doon sa fracture ng isang Nolan.
And this is just the micro ability na meron ng Fnatic Onyx. Nakita din natin yan kanina nung iniwasan ni Kenra yung pag-engage ni Chakno doon sa may bandang itaas. Pero baba muna tayo. It will be the turtle, the second turtle of the game, kung saan mukhang sabay naman dadating ang dalawang jungler pero mas kontrolado ng Fnatic Onyx ngayon. Okay, papabayaan nila yung top lane. Medyo mahirap ito habang Sir King Eagle naman mula dito kay Brusco, napalayo siya. Pero yung Sipa, Wow! saktong-sakto lang doon sa jungler ng Fnatic Onyx Philippines. Libre ata ang pagong para sa kupunan ng Smart Omega. Nakakuha pa rin ng isa. And Andorio at ang buong kumunan ng Smart Omega ang lumamang doon. What a play coming in from Ryota. Nahanap niya si King Kong. Yes, nauna ang Fnatic Onyx doon sa turtle na yun. Napakaganda na ng pwesto ng Fnatic Onyx. Pero nakahanap ng anggulo si Ryota na nawala, na displace doon si King Kong at rumekta na sa burst damage ang Omega. Kaya naman papasok na sila sa loob ng jungle at agarang lalabanan ng Okay. ganyan-ganyan lang. Mali ata ang pasok dito doon sa jungle na. Isipin mo tumatampay na ang Smart Omega dito. Wala pa, meron Sipa dito si Yato. Sino kaya sisipain? Kel ay mamamatay. Ando na nga yung Sipa. Ngayon si Jack Mambang umaabante. Ang Bang! reverse from Andorio. Nakadalawa na agad ang pangungot na Kirk! kulot. At aatras muna ang Smart Omega. 2 for 2 exchange pero mukhang naagaw ang orange buff. Andorio naman ngayon ang nag-iinit at mid lane naman ata ang gusto nilang sunod. Papasukin niya nga ba? Hindi na pala. Grabe, napakatapang ni Andorio. No, nakakuha na nga siya ng dalawa doon. Pero si Jom ay pumapasok din. Napilitang i-force yung Zaman Force doon. Pero again, walang makukuha na nakabayaran itong Smart Omega against Fnatic Onyx. Hawak ng Omega ang laro ngayon. It is a 1.6k gold lead na dalawang turtle na rin ang kanilang nakuha. Napakaganda ng kanilang early game. And I think Andorio is having one of the best games so far sa series na to. 2-0-5 right now. 100% kill participation para na dito kay Andorio. Pero karamihan ng mga play nila ay nagsisimula sa mga trigger ni Ryota. Oo, napakaganda talaga ng mga sipa niya dito. Nakailan na itong si Atoy R. Even Chakno, hindi yun yung maganda no? Kaya lang may off-cam kill at natunaw ng bigla. Itong si Super Prince, 3-0-5 para kay Andorio. Napaka-rare nun, men. Napaka-rare na mamatay lang ng bigla si Super Prince ng ganun pa kabilis. Chakno nandun sa may bandang likod. Iikutan na ni Brusco pero lilipad din palayo. Hanggat ngayon hindi pa bumabagsak ang mid lane turret pero lipat na muna doon sa may bandang itaas. Dalawang tore ang kukunin ng Smart Omega kapalit ng isa sa baba. Grabe yung pagsakal na ginagawa dito ng Smart Omega against sa Fnatic Onyx Philippines. Kaibahan sa mga usual na hero kasi ni King Kong. Itong hero niya medyo one-dimensional. No? Unlike sa ibang mga assassin na pwede kang maging flexi-flexi, kuha ka ng mga dash-dash mo. No? Pero ito kasi isa lang Spear of Alpha in the afternoon, wala kang pantakas kundi yung guiding wind lang. Speaking yung pantakas, tingnan natin kung makakatakas nga ba si Kirk. Sisipain pa ba? Ayan na nga! Ayan na nga, pinagtulong-tulungan ng apat na miyembro dito ng Smart Omega. Ang bagong barangay, lumukoy na rin si Chakno doon. Pero hindi niya aabutan si Kirk at si Brusco. Ngayon naman, sa may bandang ibabaw na parte, andito rin si King Kong at si Super Prince. Masakit na rin yung damage dito ni King Kong. Pero kaya kasing indahin ni Chakno tsaka ni Atoy Ari. Napakaganda ng early game ng Omega ngayon. Hindi lamang nila nakuha ang tatlong turtles, kundi nakakuha na rin sila ng mga crucial na pick-off sa mga primary targets ng Fnatic Onyx. Katulad na lamang ni King Kong at pati na rin ni Super Prince. Gusto ko yung nabanggit mo kanina, Burrito, na very one-dimensional lang isang alpha. Pag pumasok siya, yun na yun. Oo. Kailangan makakuha siya ng kill. Kailangan may matamaan siya. Hindi siya katulad ng mga ibang ginagamit ni King Kong na pwede pang bumalik at pumasok ulit. Oo, at saka yung macro no? Yung macro na pinag-uusapan, for example, yung Ling, na pwede ka mag-split wish if ever manalugi na kayo sa early portions, o kaya yung isang Fanny na pwede kang gumalaw-galaw kung saan mo man gustong puntahan. Pero ito kasi kailangan pa ng alalay ni Brusco. Oo. And hindi tayo sanay na nakikita itong si King Kong na gumagamit ng gantong hero. May mga experimentation pero feeling ko naman alam nila yung direksyon kung saan patungo itong lineup na ito Panigurado praktisado. Pero again, yung specialty talaga yung inaabangan natin dito, no? Ryota! Ayan na nga yung specialty. Kasabay pa nga doon ng Eternal Guard. Hindi na naman nakasapak dito si King Kong. Ngayon naman ay mamamatay din si Chakno. Atras muna dito ang Smart Omega. Andito din yung mga babad dito ni Super Prince. But then again, Wow. namatay na naman for the fourth time
sobrang crucial nito. Si King Kong 4 na beses nang namatay. King Kong for for Chaknu ang naging trade ng Omega at napaka-worth it nun kasi kung roamer para sa jungler, especially if paparating na yung Lord, napaka-importante ng jungler mo. Fnatic Onyx, sisimula na agad nila yung Lord. Ang tanong ay, hahayaan ba sila? Sino kayo makakuha nito? Ngayon naman, 5,000 na lang yung buhay ng Lord Andoryu. Malayang makukuha yung Lord na yon. Jom! Habang Jom! si Jom, ang kanilang nagiging puntiran, nakapatay na nga dito si Kela. Pero ito na, Oh, yung wow. pagsik ng Smart Omega. Ang bagong Ay! barang. Pero sinarko dito ni King Kong. Tatlo na tumugba sa kanila pero may magkakaroon pa ba ng casualty? Smart Omega humahabol pa rin. Atoy Ara yung matras at nakaligtas ang 3 miyembro dito ng Smart Omega. Naging 3-4-2 pa ang exchange. Nakuha ng Omega ang Lord at magagamit pa nila dahil mabubuhay din si Jom 5 seconds from now. Ngayon isipin natin, no, mag-what if muna tayo dito, What Burrito. if? What if may item si King Kong doon? What if nakuha ni King Kong yung mga buff niya ng mas maaga kung tumama sa tatlo at ganun kataas yung damage niya? Makikita natin no, sa Infinix Ayun, no? instant replay natin, yung burst damage na galing sa Omega, yes. Pero yan no, Ayun, kung no? may item siya dyan, men, that could have been a very different fight para dito sa kupunan ng Fnatic Onyx. Pero dahil nga nilugi ng Omega, ay nabuhay sila doon. Yun yung sinasabi ko na parang yung Problema na ni Midnight mamaya yan dahil ang Lord ngayon ay nandun sa may bandang itaas at mukhang papasok na nga rin ng Omega at hindi agad nila itutuloy ang laban na to pero papasok na si Chuck. Ayun na nga, napasiba na nga rin at yung Eternal Guard ginagamit na mula dito kay Okir. Yung Lord ay natunaw na rin bigla ng Fnatic Onyx Philippines. And again, kailangan mo nang umatras ng mga Sonics. And ang nakikita ko lang dito kung bakit nakaroong butso kasi kailangan nila. And this time, Crimson Beacon nagamit na rin yung Super Prince. At yung knock-up mula sa Fnatic Onyx Philippines. Pero nagamit na rin yung Wave of the World para kay Kelra. Naramdaman nila yung damage. No! Pero si Andoryu, kamuntikan pang mamatay. Bumikat men. Nagulat gulat pumasok doon sa dumayagonal tapos isa pang hindi ko Ibang alam yung klase. angulo ng ibang klase men. Parang kung normal na tao yung sumubok nun, baka namatay na ng unang pasok pa lang eh. Ibang klaseng sukat. May iniskwala yun eh. Iniskwala. Sumalalala, no? Oy, wait lang. Si Jack Noy medyo lumalapit na nga rin. Napadasal na rin ng saglit habang si King Kong nagamit din yung Spear of Alpha. Si Ryota, sino kanya magiging target? Sino ang kanya masisipat? Si King Kong nga ang sinipan niya doon. Si Andoryu ay buhay pa rin. Pero si Jack Mabay kailangan umatras. Ito ata ang Ayun na. ganti na mga naapi. Andito na ang Fnatic Onyx at pasugod na nga rin. And this time, Smart Omega, kailangan nilang umatras. Kulang sila ng isa. Ayun, no. Pagkakataon nila na huli si Andoryu at kailangan nilang dumash ng dumash. Super Prince, Bruce Coy nandito na rin. At pagkakataon nila na i-burst ng mabilis yung Lord. Bumabakat na ang bola ni Kelra, men. Oh, no. Ang sakit na ng mga crit. At parang ganun lang, Luminous Lord secured para sa Fnatic Onyx. At mukhang nawawala na yung lead na hawak ng Omega kanina pa. Grabe, ang laki ng tulong no, nung shields na inaibibigay ni Brusco dito with that guiding wind. Hindi lang yun eh. Kasi again, nasipa kanina si King Kong. Kaya lang ang problema, paatras ng Smart Omega. Ibig sabihin, meron taong nakaabang doon. At nakikita mo rin naman doon sa may ibabaw mo, di ba? Na kung sinong hero Oo. yung nakaabang doon. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagkabante ha. Nandiyan pa rin ang Lord at tandaan natin, wala pang team sa buong history ng MPL ang nakaka 14-0. Kung matapos nila ang larong ito sa game number 2, sila ang magiging pinakaunang team na gagawin yun. Okay, kailangan mag-recall. Lahat ng mga members dito ng Fnatic Onyx Philippines may ginawang split push. Ang itong si Andoryu. Pero mapipigilan nga ba dito ni Super Prince? Atras na muna sila. Again, Smart Omega. Nandun na sila sa... Parang si King Kong lang talaga ang target na pwede niyang sipain. Panigurado ay walang panakas dahil pang-engage din yung Spear of Alpha. Oo. Yun din lang ang panakas niya. Purple, mukhang nandyan na rin na. Nagamit na rin ang ultimate ni Super Prince. Pero Purify. umaharap si Joma. Okay, na-purify na rin si Jom. Naku po, natunaw ni King Kong. And this time, andito na at nanggigigil na ang mga Sonics. Si Atoy ang kanila pinupuntira dito pero nandun yung Crimson. Oh. And this time, ay makakapatay ng dalawa. Itong si King Kong. Andito na nga ang Fnatic Onyx Philippines. At ang history ng 14-0 ay kumakatok na rin. Wala silang mga minions. Wala dito, silang pero minions! Lumalaban pa rin ang Smart Omega.
hihinga muna sila. Makakahinga pa ang barangay. Hindi pa muna maitatala. Kailangan pang hintayin ang perpektong moment para tapusin na ito. 5 Okay. segundo para kay Jom. Magiging sapat ba ang depensa ng barangay? Okay, may mga minions sila dito pero pumasok na si Super Prince with a Crimson Beacon. Pinitpit itong si Okir. Burst from Andoryu. Nakapatay ng isa si Okir. Pero kailangang umatras ng Jom! Fanatic Onyx. Andito na si Jom. Tinamaan ni Chuck sa likuran. 3 ang tumba. Fanatic Onyx. Kailangan lang umatras. Depensang Marino para sa Omega. Pero yan na nga, bumabakat na ang bawas. Kelra, barangay, sino ang mananaig? Nakasipa na rin si Atoyar dito. Kailangan ng matras ng Fanatic Onyx Philippines. Nag-iisa na lang si King Kong. Si Kelra dito sa may bandang ibaba. Papunta pa rin dito si King Kong at 4 na ang napatumba. Pwede nilang ituloy yung Lord or kung ano man ang magiging desisyon ng Smart Omega. Kamuntikan ng matapos ng Fanatic Onyx. 14-0 na sana pero nabitin sa Minions at parang ganun lang ay nakuha na naman ng barangay ang Lord. Hindi pa ito yung 18-minute Lord pero yung idea na hawak niyo yung Lord at mabubuhay na kagad. Malaking Ason, nasa dugo na ata ng mga Sonic at si Ryota ngayon ay humaharap na. That's 1 inhibitor turret down. Medyo malayo pa ang mga ibang minions kaya naman makakahinga pa ang Fanatic Onyx. Hinga muna para sa Fanatic Onyx Philippines and Smart Omega. Pwede sila gumawa na naman dito ng action. Okir, si Atoy R ay umaamba na nga nila. Jack Mamba ay nakaharap na rin. Pero again, mapipigilan ng Fanatic Onyx ang plano ng Smart Omega, ang plano ng bagong barangay. Flicker is available para dito kay Ryota. Humaharap ngayon si Super Friends. Pero sa ngayon mukhang nagkakaroon ng possible Kelra. sandwich play. Si Kelra. Si Kelra. The Gold Standard nag-iisa dito sa mid lane pero masakasamahan na naman na ni Super Friends. Audio check, nakita niya lahat! Nahuli ka agad dito si Super Prince, nagamit na yung Crimson Beacon pero si Chuck Mamba ay kailangan ng umatras. Pumasok na rin dito si Brusco and this time si King Kong. Nangangalahati din kanyang buhay dito si Atoy Ari, umatras na nga rin. Ang bababa ng buhay ng Smart Omega. Kailangan nilang lumayo, kailangan nilang umatras. Magre-replenish muna ng kanya-kanya mga buhay. Pero rundown na nagiging call ng Fanatic Onyx. Sino ang kanilang mahahanap? Hindi na rin nila i-go-go. Itong si Jom at may paghinga muling gagawin. Classic Omega game na naman ang ating matutunghayan at napakataas pa ng stakes against Fanatic Onyx. 19 minutes in, nag-disperse ang barangay. Walang nahanap kahit isa, parang Need for Speed lang, men. Dumating na yung mga pulis, nagsitakbuhan na yung mga kotse, pero Yung umakyat, yung mga na-transfer na from Oo. MDL, si Okir, andyan si Chakmo, andyan din si Andoryu, at nakita na natin yung chemistry niya na may beaten lang talaga. Pero ito na yung pagkakataon ng Smart Omega na patunayan na kaya nilang makipagsabayan, kaya namin paganahin ang bagong barangay. ito na ang bagong barangay. Sisimulan ang Evolved Lord. Nandito din naman ang Fanatic Onyx. May matabang wave doon sa may bandang ibaba. Ang kapal Pag nun. nakita nila si Kelra, may malaking chance na i-burst nila ang Evolved Lord na to. Pero mukhang maiilawan ni Super Prince ang Elbush. Pero masyado siyang malapit! Uy, si Super Prince kailangan niya umatras dito. Ang sakit kalahati yung buhay niya. Pero sabi niya, dito naman si Brusco, kayang-kaya ko i-save, reset ang maitatawag ng Fanatic Onyx Philippines at Smart Omega. Nakabang din, sino kanya sisipahin? Si King Kong. Naku, malapit si Ayan King na. Kong sa kanya. Pwede Ryota. sumipa dito si Atoy R. Reset muna! Reset muna! Sasayawin ulit ang Lord. likod. Mukhang pupunta dito kay Jom. Tignan natin ang wave. Nandun sa likod ng Nolan. Nag-aabang lamang kung sinong lilikod. Si Super Prince ang pinakamalapit sa kanya. Pero yun na nga, nagamit na rin ang Winter's Crown. Mukhang iilawan na rin ni Kirk. Papasok dito si Brusco. Lilipad Si na rin Kelra. with a Circling Eagle. Ay, At nakita! talagaran talikod. Nakita! Nakita nila si Andoryu. At mukhang may sandwich play na pwedeng magganap dito ng mid lane. Pero babalik sila doon sa formation around that Lord. Yeah, pagsipa ni Keron, lumapit yung purple buff. May tao ba dyan? Meron eh. Meron lumapit doon sa purple buff or lumapit doon sa may malapit na bush. Again, 24k yung buhay ng Lord na ito. Nag-buy time dito ang kupunan ng Smart Omega. Habang si Andoryu may kita rin ni Brusco. And this is Super Prince. May flickers si Nilalabas Ryota. Nilalabas lang niya yung kanya mga lanterns dito. 19k yung buhay ng Lord. Reset na naman. Nalilito na rin yung Lord eh. Nako, mukhang si Okir nahuli ng bahagya. Kailangan nila mag-back. May napakalaking wave for na zone. Fanatic Onyx. Ganda na zone. Ang ganda na zone. Sino nga ba makakuha ng Lord na to? Si Ryota ay namatay din. Andon yung Retribution at nagwagi ang kulot na bangungot. Ngayon naman ay mamamatay itong si Jom. Pero yung Lord, Nako! Lord doon sa may bandang itaas, nakasurvive pa yung maikling buhay ng crystal na yon. At ang Smart Omega hihinga pa rin. Kailangan na nilang ikat yung wave dahil lumisan na yung Lord.
30 seconds para kay Ryota, 40 seconds para dito Ang kay taas. Jome. Napakataas. Wala na sa loob ng base at may minions pa dito sa may bandang mid lane. Naku, pwede silang kumapit dito. And this time, si Super Friends, nandun yung burst. Napakaunat kalahati yung buhay ni Super Friends. Natunaw na rin nila yung Lord. Nasa may bandang itaas itong si Kirk. Ano ang gagawin ng barangay? Kailangan nilang dumepensa kahit ano nang gawin nila. 20 seconds, buy time para kay Ryota at kay Jome. Si Andorio ngayon mukhang magpapahabol sa dalawa. Pero Wala! pumunta din tayo sa may bandang gitna. Ito na ang pag-push nila, Kelra. Ito na nga ba ang history in the making? Si Kera gusto nang matapos itong laban na to. Pinibase ako niya ngayon. Nagamit na rin yung mga Wither's Crown. Habang si Jack Mama yung matras din. And si King Kong ay mamamatay. Habang si Kirk ay nakakuha na rin na isa. Pipit-pitit din si Andorio. I mean si Ryota. Nalilito-lito na ako. Napakarami mga nangyayari sa laban na ito. Atras muna si Kera. At ang buong kumuna ng Smart Omega. Buhay pa rin flicker out from Jack Mamba. Buhay pa! TikTok timers na para kay Ukir at King Kong. Parehas na sa 45 seconds. 4v4 ang labanan dito sa may bandang gitna. Si Chakto ngayon ay delikado pero si Ryota nakahanap ng isa. Si Kela ay napuntahan pero mukhang makapag-dash palayo. At buhay pa rin ang Filipino Savage. Oh my gosh, grabe na yung nagaganap. Nabili na yung mga Immortality, nabili na rin yung mga Winter's Crown. And si Andorio, again, napakailap. Kumakapit pa rin ng buong barangay sa kanilang base at sa kanilang natitirang kristal doon sa gitna. Ngayon may pagkakataon silang lumabas. May pagkakataon silang lumabas sa kanilang base. 1 minute bago lumabas ang susunod na Lord. This is already the 5th Lord. Pang-5 Lord na ng larong ito at makikita na natin ang laban ng Omega Timers at ang Onyx Time. Patagalan na yung laro, hindi na pwedeng magkamali. In fact, kahit isa lang yung mapitas dito, Burrito, may malaki. Nadik Onyx Philippines ngayon, Circling Eagle, kasama ata itong si Kirk. And si Super Prince ay bumababad lamang din. Nagamit yung Summon Force, na-force ni Jome yung Summon Force niya para lang makatakas doon sa plano ng Fnatic Onyx Philippines. Pero sa gitna, sa Ayan gitna, na. sa gitna. Ang sakit! Oroy ko po, isang hampas lang Oh, yun. no. Isang hampas lang. And this time, Smart Omega, pipilitin nilang i-reset itong Lord na ito. Kailangan talagang makahanap ng ibang paraan ang Omega dito dahil papatagalin lang ito ng papatagalin ng Fnatic Onyx dahil sa kalamangan na meron sila sa waves. Pero mukhang papasok na nga dito. Mukhang matatamaan din si Ukir pero hindi nila itutuloy. Circling Eagle na panakot lamang ang pinakita ni Brusco at yung Lord ay sinasayaw pa rin nila Kirk. Magkakasalubungan ata doon sa may bandang ibaba. Buti nilang dumiko. Itong si Andorio ngayon, lalaban na nga daw ang Smart Omega. And this time, Oh, no! ni Keller doon sa may bandang ibaba. Go time na nga daw! Sabi dito, Omega Timers, ilalaban na kagad natin, nagamit na kagad yung Winter Crown. Here comes Ang Kendra. si Kerai nandito na nga rin. Pop yung mga Immortality na tumutumba pero nasipa na. Atoy R, pop na rin yung Immortality niya. Si Super Prince ay wala na rin. Nagamit kagad yung Winter Crown mula dito kay Jack Mamba. And this time, wala si King Kong for the next 70 seconds. 3v5 scenario. Agaran ang bumili ng Guardian Cell para makapag-regen. Pero mukhang si Andorio sunod na magiging target. Si Kenna sumasok din! Lumaban pa sila dito. Napabili rin ng Immortality ito si Andorio. Habang may ipin si Kera, Atoy Aray nandito rin. 3 ang tumumba. 2 na lang ang natitira para sa Fnatic Onyx. Ito na nga ata ang pag-extend at ang lason ay nananalayplay pa rin para sa Smart Omega. Game number 3 ay paparating na!